Another day, another Canva serye for today's video. Gamit ang aking cellphone ay clinic ko tong app ng Canva. Dito sa homepage ay pinili ko tong document na A4 and then create blank. Sa search button nga ako naghanap ng mga pang-design ko na animals. Sa paghahanap ko nga ay meron ako napiling mga naka-pro kaya may watermark. Kahit nga naka-pro yung ibang napili ko dito mga mare, ida-download ko yan for free. Anyway, inasorted ko na nga yung pagpili ko ng mga animals dito. Bali, naglagay ako ng mga animals na makikita sa lupa, sa tubig, at himpapawid. Ayan, nung mailagay ko na lahat ng gusto ko ay create pa ako ng isa pang template. Dito nga sa isa pang template ay naglagay ako ng cloud na shape. So ilalagay ko dito sa clouds yung name saka yung sounds ng mga animals. Pinaris ko rin pala yung color nitong clouds doon sa animals para mas organized. Tapos itong outline na lang din yung pinang-design ko dito sa text. Change ko na nga rin yan ng size and then color na babagay dito sa aking template. And then mga mare, itong mga sounds na nilalagay ko dito ay based lang din kay Maring Google. Tapos nilagyan ko rin pala ng border tong clouds para mas kitang-kita. And then sinelect multiple ko na nga para ma-group ko. Kapag ganito kasi maliliit yung design mga mari, mas maganda na i-group para mas madali siyang ilipat-lipat. Tapos madali lang din i-edit na hindi masisira yung pagka-forma. So ayan, i-duplicate lang yan and then i-edit hanggang magawan na lahat ng animals. Gagawin lang yan ng paulit-ulit hanggang maging ganito na yung itsura. Ganun nga lang kadali mga mari, tapos ganito ko siya din-download for free. Kapag hindi ka nga naka-pro ay madadownload mo to for free pero may watermark. Ayan, nung ma-download ko na nga sa akin cellphone ay transfer ko na yan dito sa aming computer. Tapos nilagay ko yan sa Microsoft Word bago ko print. A4 size pala yung gamit ko na papel dito mga mare. Tapos ganito yung itsura niyan kapag may watermark. So nung okay na nga ay nilabas ko na tong gunting para magsimula ng maggupit. Bali ginupit ko to sa bawat side na walang matitirang puti. Nung matapos na maggupit lahat, magiging ganito na yan. At syempre pati tong label ay gugupitin din. Nung okay na nga ay nilabas ko na tong laminating film para makapag-laminate na. Una ko nga ilalaminate itong mga animals kaya nilagay ko na ng ayos dito sa loob ng film. Kahit nga walang machine ay pwedeng-pwede tayong mag-laminate basta meron tayong pangmalakasang plancha. At syempre, papartneran din natin yan itong towel para hindi dumikit sa film. Make sure lang natin mga mare na lahat ng side ay malapatan ng init para mas maganda yung pagkakalaminate. So, nung matapos na nga itong mga animals na malaminate ay ginupit ko ulit yan mga mare. Tapos sinunod ko nang ilagay dito sa film itong mga clouds. So, kailangan din natin tong ilaminate mga mare para na rin hindi madaling masira. Kapag naglalaminate pala tayo mga mare ay may makikita tayong mga bubbles. Normal lang naman yun mga mare dahil plancha nga yung gamit natin sa paglaminate. At okay lang din naman yun dahil gugupitin din naman natin yung side na may bubbles dahil hindi naman din siya kailangan dito sa may activity. Tapos planansya ko pala ulit to mga mare para mas maging maganda yung pagkakalaminate. At sakto nga rin ng paggawa ko nito ay dumating na tong order ko sa Shopee. Umorder nga ako nito magnetic sheet na may kasama na siyang sariling pandikit. Ito nga yung ginagamit sa nauuso ngayong souvenir na ref magnet. Ang dali nga lang din gupitin nito mga mare kaya swak na swak sa mga DIY natin sa bahay. Sinukat ko nga muna dito sa animal bago ko ginupit kung gaano kalaki yung kukunin ko dito sa magnet. Ayan, nung okay na nga ay isa-isa ko na yung dinikitan at sinunod ko na rin itong mga clouds. Maliit lang din yung nilagay ko dito sa mga clouds para pwede na rin siyang idikit dito mismo sa may animals. So magiging ganito nga yan mga mare. Tapos syempre para makompleto na tong activity na ginagawa ko ay umorder na rin ako nitong magnetic whiteboard. Ganito nga yung purpose niyan. Bali dito ididikit ni Bagets yung mga animals saka yung label. O, diba? Super cute! At for sure na hindi lang sila mag-i-enjoy kundi matututo din. At aside nga dito ay pwedeng-pwede rin yung sulatan nitong whiteboard marker. Ito nga yung whiteboard marker na may kasama ng eraser. Non-toxic na nga ito at pwedeng-pwede mo rin tong repelan. O, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Sana makatulong tong video ko sa inyo. Yun lang, ingat lagi!